Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tiffany's POV. Pagkasara ko ng pintuan ng kwarto, lalo nag-uunahan sa pagpataka masaganang luha sa aking mga mata. Impita ko na paiyak, lalo na nang marinig kong banayad na katok sa pintuan ng aking kwarto mula kay Dimitri. Hindi pa rin siya umaalis at umaasa marahil siya na muli ko siyang lalabasin upang mapakinggan kung anuman ang paliwanag niya. Tiffany, please, mag-usap tayo. Huwag mo naman sana itong gawin sa akin. Please? Narinig kong bigas ni Dimitri. Baka sa boses nitong lungkot kaya kagad kong tinakip ang dalawa kong kamay sa aking tenga. Ayaw ko nang pakinggan pa kung ano man ang sasabihin niya ngayon. Dahil mas lalo lang ako masasaktan. Ayaw ko nang maging marupok. Ilang saglit din ako nagbingi-bingihan sa mga sinasabi ni Dimitri mula sa labas ng kwarto. Bago ko naramdaman ang pag-alis niya. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa aking kama at nangihinang napaupo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako masasaktan. Pilit ko naman sanang sinisiksik sa isipan ko na tama lang ang ginawa ko. Wala akong dapat na paniwalaan kung hindi ang sarili ko lang. Pipilitin ko maging makasarili para hindi na ulit ako masaktan pa. Alam kong isang malaking parusa para sa aking sariling muli siyang makita. Pero wala akong magawa. Tanging pag-iyak na lang siguro ang kaya kong gawin para mapawi ng kahit konti ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Isa lang ang dapat ko talagang gawin, ang makaalis ng bansa para tuluyang makalimot. Hindi pwedeng palagi ko nakikita si Dimitri dahil lalong magiging sariwang sugat na nararamdaman ng puso ko. Dinner time na. Nang sabay na dumating sila mama at papa, pinilit kong itago sa kanilang pamamaga ng aking mga mata dahil sa maghapong pag-iyak pero mukhang wala akong ligtas sa mapanuring mga mata ni mama. Pinisita ka daw kanina ni Dimitri. Ano nangyari? Hindi pa rin ba kayo nagkakasundo? Ito kaagad ang tanong ni mama sa akin habang kaharap ko sila dito sa hapagkainan. Opo, nandito po siya kanina. May mga bagay na gusto niyang i-discuss pero umalis din po kaagad siya. Matamlay kong sagot. Hindi na umimik pa si mama hanggang sa natapos na namin ang aming dinner. Mabilis na lumipas sa mga araw. Ilang beses pa nagtangka si Dimitri na makausap ako pero sarado ng isipan ko sa lahat ng bagay. Nagpapadala din ito ng mga bulaklak sa akin pero lahat iyon diretso na sa basurahan. Iniiwasan na talaga ng puso ko na maka-appreciate ng mga bagay-bagay mula sa kanya. Natatakot na din kasi talaga ako na baka magising na lang ako isang umaga na muli na naman akong mahuhulog sa kanya. Kaunting tiis na lang naman at malapit na akong makaalis ng bansa. Kahit nga sila mama at papa, takang-taka na din sa akin at palagi nilang tinatanong kung ano daw bang ginagawa ni Dimitri at bakit todo iwas daw ako sa kanya. Of course, lahat yun hindi ko na sinagot pa. Katulad ng mga nauna kong desisyon, mananatiling lihim kung anuman ang pinagdaanan ko sa mga kamay ni Dimitri habang buhay. Ma'am, nasa baba po si Sir Rico. Kasalukuyan akong nag-aayos ng aking mga gamit sa maleta na dadalhin papuntang US nang biglang dumating ang isa sa mga kasambahay namin na si Aling Marites. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Si Rico lang naman ang tinuturing kong kaibigan maliban kay Priscilla. Siguro kapag nasa US na ako, pipilitin ko magkaroon ng maraming mga kaibigan para naman hindi na maging malungkot ang buhay ko. Tama, kulang talaga ako sa mga kaibigan kaya nagiging tanga ako sa pag-ibig. Wala kasi nagpapayo sa akin kung anong pwede at hindi dapat gawin. Mabilis akong tumayo at pansamantalang iniwan ang ginagawa ko at pinuntahan si Rico na matyagang naghihintay sa akin sa living room. Hindi nakaligtas sa mga mata kong pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito nang mapansin ang pagdating ko. Kamusta? Ang daya mo naman. Hindi mo malang nabanggit sa akin na umuwi ka na pala dito sa Manila. Kaagad na sambit nito at mabilis akong hinalikan sa pisngi. Nagulat man sa kanyang ginawa pero hindi ko na pinansin pa. Baka masyado lang siyang na-overwhelm sa muling naming pagkikita kaya nagawa niyang halikan ako sa pisngi. Isa pa, sanay siya sa kultura sa ibang bansa kaya normal lang siguro sa kanyang ganitong aksyon. Pasensya ka na, nawala kasi sa akin ang kontak mo kaya hindi kita natawagan. Sagot ko naman. Sinenyasan ko pa siya na maupo na muna sa sofa na kaagad naman tumalima. So, kamusta ka na? Mabuti naman at napanindigan mo na rin na hiwalayan na siya.
muling bigkas nito. Nababakas ko sa boses niya ang saya kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkailang. Bakit feeling ko masaya siya sa mga nangyari sa aming dalawa ni Dimitri? Ganun pa man, ayaw ko na munang pagtuunan ng pansin ng tungkol sa bagay na to. Hindi man maamin sa akin ni Rico, alam ko may galit siya kay Dimitri dahil palagi siyang sinasaktan nito. Hindi lang marahil siya makapanlaban dahil maraming mga bodyguards na nakabuntot kay Dimitri. Thank you nga pala dahil hindi mo nababanggit kila mama kung ano ba talagang tunay na nangyari sa amin dalawa ni Dimitri. Sagot ko naman. Malapat tong napangiti bago tumango. May isang salita ko, Tiffany. Aaminin ko din sa'yo na masaya ako na naghiwalay na kayong dalawa. Hindi ka para sa kanya dahil hindi ka niya naaalagaan. Don't worry, makakahanap ka din ng lalaki hindi katulad niya. Ng lalaking hindi ka kayang saktan at mamahalin ka ng buong puso. Sagot ni Tatak mga hawakan niya ako sa aking kamay pero mabilis akong umiwas. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may nagbago sa mga kinikilos at pananalita ni Rico. Parang may something sa kanya na hindi ko mawari. Dimitri's POV. Boss, nakaalis na po ng bansa si Ma'am Tiffany. Balita sa akin ni Ramon, nandito ako sa bar counter ng bahay at abala sa kakatungga ng alak. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matatanggap ang paninikis na ginagawa sa akin ni Tiffany. Hirap na ang kalooban ko at dumating na ako sa point na gusto ko na lang magmukmuk buong araw para makalimutan ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Ginawa ko na naman ang lahat para maging maayos ulit ang relasyon namin pero talagang sinukuan niya na ako. Tuluyan na siyang lumayo sa akin at panahon na lang siguro ang makakapagsabi kung kailan niya ako mapapatawad sa lahat ng aking mga kasalanan na nagawa. Ihanda niyo ang kotse. Bibisitahin ko father-in-law ko. Utos ko kay Ramon. Yumukod muna to sa akin bago nagmamadaling lumabas ng bahay. Inisang lago ko ang laman ng alak sa baso bago ako nagmamadaling tumayo at pumunta sa garahe kung nasaan nakaredy na ang kotse. Ngayong araw, ikukumpisal ko sa ama ng babaeng mahal ko ang lahat ng kasalanang nagawa ko sa kanilang anak. Mabilis ako nakarating ng opisina ng Vito Logistic. Mag-isa ako umakyat sa opisina ni Fergus Vito. Ang ama ni Tiffany. Ayaw ko magsama ng kahit isang bodyguard para pwedeng gawin sa akin ni Papa. Fergus ang lahat ng maisip niyang gawin kapag nalaman niya kung paano ko sinaktan ng anak niya. Yes, aamin ako. Aaminin ko lahat ng pagkakamali ko. Kasama ito sa pagbabagong buhay ko. Handa na akong harapin lahat ng parusa na gagawin niya sa akin. Total, wala na rin namang halaga ang buhay ko. Lalo na ngayon na tuluyan na akong tinalikuran ni Tiffany. Good morning, sir. Kaagad na bati sa akin ang sekretary ni Papa Fergus Vito pagkadating ko ng opisina nito. Kilala na ako dito dahil palagi akong pumupunta dito noong bagong kasal pa lang kami ni Tiffany. Nandyan po ba si Papa? Magalang kong tanong, napansin ko pang pagkagulat sa mukha nito bago dahan-dahang inangat ang teleponong nasa harap niya. May pinindot lang itong buton at kaagad kong narinig ang boses ni father-in-law ko na si Fergus Vito. At sinabi nitong pwede na daw akong pumasok sa loob ng opisina. Nagpasalamat muna ako sa sekretary bago ko nagmamadaling naglakad patungo sa nakasarang pintuan ng opisina. Good morning pa. Kaagad kong pagbigay galang sa kanya pagkapasok ko sa loob. Nagtatanong ang mga matang tumitig ito sa akin. Bago ko sinenyasan na maupo sa isang bakanting upuan pero hindi ko ginawa. Bagkus, kaagad akong lumuhod sa harap nito na kaagad niya namang kinatayo. Anong ibig sabihin nito, Dimitri? Motoridad na tanong nito. Kaagad ako napayuko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Feeling ko nga, bumalik ako sa pagiging batang kinakastigo ng isang ama dahil may maling nagawa. Pa, sorry. Hindi ako naging mabuting asawa sa kanya. Kaya niya ako hiniwalayan. Sagot ko't muli ko tong inangat ang aking mukha para makita kung ano magiging reaksyon nito. Siguro katulad ni Tiffany, kamumuhian niya din ako. Sa bagay, sino ba naman ang matutuwa kung kaisa-isang anak mong babae ay nilokot sinaktan ng taong pinagkakatiwalaan mo? Ganun pa man, ready na akong harapin kung ano man ang magiging konsekwensya sa pag-amin kong ito. Tell me, ano ba talagang dahilan ng paghihiwalay niyong dalawa? Seryosong tanong ni Papa Fergus habang dahan-dahang naglakad palapit sa akin. Marami po. At sa sobrang dami, tuluyan niya na akong iniwan. Tuluyan niya na po akong sinukuan, sagot ko. Hindi naman nakaimik sa Papa Fergus kaya pinagpatuloy ko na kung ano pang sasabihin ko sa kanya. Nahuli niya ako ng bababae
at nakunan siya dahil doon. Sagot ko kasabay na pagtama ng kamao nito sa pangako. Natumba pa ako sa sahig sa sobrang lakas na pagkakasuntok sa akin ni Papa Fergus, pero hindi ko na ininda yon. Mas nananaig kasi ang sakit ng kalooban ko kaysa sa natamo kong sapak mula sa kanya. Kung tutuusin, kulang pang ang sapak na natamo ko mula sa kanya kumpara sa pagpapahirap na ginawa ko kay Tiffany. Patawad po sa lahat ng mga pagkakamali ko. Kaya po ako nandito dahil gusto ko ikumpisal sa inyo kung ano man ang mga kahayupan kong nagawa sa kanya. Muli kong bigkas habang dahan-dahang bumabangon. Bakit nagawa mo sa kanyang bagay na yan? Kung ganoon, totoo ang sinabi ni Rico na sinasaktan mo si Tiffany sa Visayas? Na inalila mong anak ko at hindi mo inalagaan? Narinig kong tanong na galit na boses ni Papa Fergus. Kaagad naman akong tumango. Kung ganoon, may alam na rin pala sila sa nangyari sa amin dalawa ni Tiffany. Mabuti na din yon para hindi na ako mahirapan pang magkwento. Sa tuwing naalala ko kasi ang mga ginawa kong kahayupan kay Tiffany, lalo akong inuusig ng matinding konsensya. Pa, patawad. Sa maniwala man kayo o hindi, pinagsisisihan ko lahat ng pagkakamali ko. Nangako na ako kay Tiffany na magbabago ako, pero ayaw niyang maniwala. Mahal kong anak niyo, tanda akong maghintay sa pagbabalik niya ng bansa. Nagpapakumbaba akong sagot. No need. Tama lang na iniwan ka ng anak ko dahil hindi ka karapat-dapat na mahalin Dimitri. Alam mo ba, kung hindi ka lang kadugo ni Priscilla, baka mapatay na kita dahil sa mga kawalang hiyaan na ginawa mo sa anak ko. Umalis ka na. Babalik man ng bansa si Tiffany or hindi. Hindi na kami papayag pa na muli kang aali-aligid sa kanya, sagot ni Papa Fergus. Lalo namang kinain ng lungkot ang kalooban ko dahil sa sinabi niya. Pero pa, mahal ko siya. Mag-asawa kami kahit na ano pang mangyari. Handa ako maghintay hanggang sa mapatawad niya ako. Ninyong lahat. Buo ang loob na sagot ko. Kagad namang napailing si Papa Fergus at mabilis nitong tinuro ang pintuan palabas ng opisina. Umalis ka na dahil kahit na ano pang gawin mo, kami na mismo nga hadlang para muling bumalik sa iyong anak ko. Kitang-kita kong galit sa mga mata ni Papa Fergus habang sinasabi sa akin ang katagang yon. Laglag ang balikat na naglakad ako palabas ng kanyang opisina. Hindi ko siya masisisi kung halos isumpa niya man ako ngayon. Masyado pang sariwang mga nangyari, kaya hindi ko na muna ipipilit kung ano man ang gusto ko. Susundin ko na muna ang payo ni Mommy sa akin na kailangan ko na munang magpatingin sa psychiatrist para maagapan ang anger management issue ko. Kailangan kong baguhin ang sarili kong pag-uugali para sa muling pagkikita namin ni Tiffany. Imang Dimitri na ang kanyang masisilayan. Lulugo-lugo akong naglakad patungong elevator. Tanggap ko na sa sarili ko na galit sa akin ang lahat. Sa bagay, sino ba naman ang matutuwa sa mga pinagagawa ko kay Tiffany? Lintik naman kasi. Bakit ba tanga-tanga ko? Bakit ba kung saan tuluyang lumayo ang loob niya sa akin saka ko naman na-realize kung gaano siya kahalaga sa akin? Eksaktong pagbukas ng elevator, kagad namang niluwa si Rico. Napansin ko pang biglang pagkabagsik ng mga mata nitong makita ako. So, Dimitri Del Chavez, anong ginagawa mo dito? Natatawa nitong tanong sa akin. Matalim ko itong tinitigan bago sinagot. Tinatanong pa ba yan? Son-in-law ako ng CEO ng kumpanyang ito. Kaya normal lang naman siguro na nandito ako, di ba? Idiot, nakangisi ko namang sagot sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mainit ang dugo ko sa taong ito. Siguro, dahil feeling ko may gusto siya kay Tiffany. Kagad namang naikuyom ni Rico ang kanyang kamao dahil sa sinabi ni Dimitri. Hindi siya dapat magpadala sa galit na nararamdaman, lalo na't gusto niyang i-maintain ang good boy points niya sama ni Tiffany. Son-in-law, I think malapit nang matapos ang status na yan. Nilayasan ka na nga ni Tiffany, hindi ba? Ang kapal naman ng apog mo para magpakita sa ama ng babaeng labis mong sinaktan. Nang iinis namang sagot ni Rico, kaagad ko naikuyom ang aking kamao. Totoo ang kanyang sinabi pero masakit sa tenga pakinggan lalo na't mula sa taong alam kong gumagawa ng paraan para maagaw sa akin si Tiffany ng tuluyan. Watch and learn, Rico. Babalik sa akin si Tiffany at mananatili kang talunan habang buhay. Nanggigigil kong sagot sa kanya. Nararamdaman kong panginginig ng buo kong laman dahil sa matinding tensyon. Pigil na pigil kong saktan ito, lalo na't alam kong nakatingin sa gagawin namin si Papa Fergus.
Pasalamat ka dahil dito tayo sa opisina ng Vito nakita. Dahil kung hindi, matitikman mo ang bagsik ng kamao ko Del Chavez. Narinig ko pang sambit ni Rico na kaagad na ikinataas ng sulok ng labi ko. Oh really? Sabi ko na nga ba may halimaw sa puso mo na hindi pa lumalabas. Fine kapag nakita tayo sa labas. Sisiguraduhin ko na hindi ka na mapapakinabangan ng kahit na sino. Sagot ko't mabilis na pumasok sa loob ng elevator. Alam ko kung anong ginagawa ni Rico na yon sa opisina ng mga V2. Nagpapalapad siya ng papel dahil kay Tiffany. Ngayong galit sa akin ng mga V2, malaki talaga ang tsansa ni Rico na magugustuhan siya ng mga ito para kay Tiffany. Pero hindi ako papayag, pangahawakan kong kasal naming dalawa ni Tiffany. At hindi ako papayag na mapunta siya sa ibang lalaki. Hindi ako basta-bastang susuko. Habang nasa ibang bansa si Tiffany, mga magulang niya na munang liligawan ko upang makabawi man lang ng kahit na kaunti sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa kanya. Pagkaalis ko sa Vito Logistic, mabilis akong sumakay ng kotse at nagpahatid sa bahay nila Priscilla. Alam kong kamumuhian din ako ni Priscilla kapag malaman niya ang ginawa ko malaking pagkakamali kay Tiffany, pero wala akong choice. Sa pagkakataon nito, kailangan ko talaga ng mga taong handa akong damayan sa kung anumang suliranin na kinakaharap ko ngayon. What have you done, Dimitri? Kaagad na bulyaw sa akin ni Priscilla pagdating ko pa lang sa bahay nito. Kita kong galit sa kanyang mukha habang titig na titig sa akin kaya alam kong hindi na ako kailangan pang magkwento sa kanya. Alam niya nang nagawa kong kasalanan kay Tiffany. Base na rin sa reaksyon niya ngayon. I am sorry, hindi ko sinasadya. Nagpapakumbaba akong sagot. Sorry? Sa palagay mo ba kayang burahin na sorry lahat ng pagpapahirap na ginawa mo sa kanya? Nangako ka sa akin na mamahalin mo siya, pero bakit mo siya sinaktan? Sagot ni Priscilla sa akin. Baka sa boses nito ang matinding hinanakit sa akin, kaya lalo naman akong kinain ng matinding sundot ng konsensya. Umalis ka na, ayaw na muna kitang makausap. Galit na bigkas dito sa akin habang pigil ng pag-iyak. I know na hindi sapat ang salitang sorry sa lahat ng pagkakamali ko. Pero Priscilla, ikaw lang ang taong alam kong malalapitan ko para maintindihan kung ano man ang sitwasyon ko ngayon. Mahal ko siya. Minahal ko siya at lahat ng mga pagkakasala kong nagawa sa kanya ay labis ko ng pinagsisisihan. Sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Gulat naman na napatitig sa akin si Priscilla. Hindi niya marahil inaasahan na iiyak ako sa harapan niya ngayon dahil first time ko lang din na ginawa. Umalis na si Tiffany. Pero hihintayin kong pagbabalik niya. Priscilla, masyado pang magulong lahat at hindi ako pwedeng lumapit sa kanila. Pero pwede bang pakibantayan si Tiffany para sa akin? Huwag mong hayaan na may ibang lalaking lalapit sa kanya. Please. Nakikiusap kong wika. Alam kong napakababaw ng pakiusap kong ito sa kanya, pero ito talagang gusto kong gawin. Magkaibigan at may malalim na samahan si Tiffany at Priscilla. Kaya alam kong malaki ang may tutulong sa akin ni Priscilla para muling bumalik sa akin si Tiffany. Tiffany's POV. New environment, new life. Yan ang tumatakbo sa isipan ko habang nililibot ko ang tingin sa paligid ng unit kung saan ako pansamantalang titira habang nandito ako sa US. Malungkot akong napangiti. Kung hindi dahil kay Dimitri, never ko maiisip na umalis muna ng Pinas. Mas gugustuhin ko pa rin manatili ng Pinas at makasama lahat ng mga mahal ko sa buhay kumpara dito na alam kong simula ngayong araw, mamumuhay na ako mag-isa. Inayos ko lang ang mga gamit ko bago ako nagpasyang lumabas para maghanap ng makakainan. Kailangan ko ding mamili ng mga gamit sa kusina kaya alam ko magiging busy ako nito sa pagdaan ng mga araw. Nagiging maayos naman ang mga unang linggo ko dito sa US. Habang hindi pa nag-start ang klase, wala akong ginawa kundi magkulong sa aking unit at manood ng mga movies. Sa pamamagitan nito, may ibsan man lang ng kahit na konti ang pangungulila na nararamdaman ko para kay Dimitri, pati na rin sa aking mga magulang. Isang umaga, nagising ako na masama ang aking pakiramdam. Hindi ko alam pero bigla ako nakaramdam ng pagkahilo at pagkaduwal. Halos takbuhin kong banyo at nagmamadaling naupo sa tapat ng toilet bowl at sumuka na sumuka. Wala naman akong nakain na hindi maayos na pagkain kagabi para magkaganito ako. Ngayon ko lang lubos na naisip na sobrang hirap pala kapag nag-iisa sa ganitong sitwasyon. Walang magulang na mabilis na malalapitan at wala ring kaibigan na pwedeng matawagan.
Halos 30 minuto din ako sa loob ng banyo bago ko naramdaman ang pag-ayos ng aking pakiramdam. Latang-lata ako naglakad pabalik ng kama at kaagad na nahiga para matulog ulit. Lord, may sakit po ba ako? Huwag naman po sana. Hirap na nga ako mag-isa sa lugar na to. Tapos bibigyan niyo pa po ako ng sakit. Mahina akong bigkas kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ko maiwasang mahabag sa aking sarili. Imbis na magkaroon ako ng kapanatagan ng kalooban. Dahil malayo na ako kay Dimitri. Lalo naman ako nakaramdam ng sobrang kalungkutan ngayon. Hindi ko na din talaga alam kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo sa kanya dahil hirap ng kalooban ko sa mga nangyayari sa amin. Wala sa sariling kinuha kong aking cellphone at pinindot ang number ni Mama Caselda. Kailangan ko nang makakausap dahil pakiramdam ko, mababalo na ako sa sobrang lungkot. Nakailang ring lang at kaagad din namang sumagot si Mama Criselda sa kabilang linya. Tiffany anak, kamusta ka dyan? Kaagad na tanong nito sa kabilang linya pagkasagot pa lang ng aking tawag. Tanging paghikbi lang ang naging sagot ko. Tiffany anak, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo kay mama at baka matulungan kita. Nag-aalala nitong tanong, pilit ko namang pinapakalma ang sarili ko bago ako nagsalita. Ma, ang lungkot po. Hindi ko yata kaya na mag-isa dito. Sagot ko sa kabila ng pag-iyak. Ginusto ko naman ng ganitong bagay pero bakit parang hindi ko yata kakayanin? Bakit ba napaka-emotional ko gayong wala namang dahilan para umiyak? Gusto mo na bang bumalik ng bansa? Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi magandang idea yung desisyon mo na umalis ng Pilipinas. Mag-isa ka lang dyan at lalo ka malulungkot. Mahinahong sagot ni Mama. Lalo naman ako napahikbi. Nagtatalong puso't isipan ko kung uuwi ba ako ng Pilipinas. Gusto ko nga makalimot kaya nandito ako sa bansang ito. Ma, ayoko po. Dito lang ako, sagot ko naman. Anak, sana lang mapanindigan mo yung desisyon mo. Sabi mo kanina nalulungkot ka tapos sasabihin mong gusto mong magstay dyan? Ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo? Sagot naman ni Mama. Kaagad kong pinunasan ng luha sa aking mga mata bago ako nagsalita. Namimiss ko po kasi kayo Ma. Pwede po bang dalawin niyo po muna ako dito? Nalulungkot po ako dito dahil mag-isa lang ako. Malambing kong sagot. Baka naninibago lang ako sa kapaligiran kaya ako nagkakaganito. Kailangan ko lang siguro makakausap para makapag-move on kaagad. Simula kasi nang dumating ako dito sa US, wala akong ibang nakakausap ko hindi sarili ko lang. Ikaw talagang bata ka. Sige, pag-uusapan namin to ng papa mo. Isasama ko na rin siguro isa sa mga kasambahay natin dito para may makakasama ka dyan. Sagot nito na kaagad ko namang ikinangiti. Mabuti na lang at mabilis kausap si Mama. Pasasaan ba't masasanay din ako sa bansang ito sa paglipas ng mga araw. Pagkatapos kong makausap si Mama, muli ako nakatulog. Nagising ako ng maayos ng aking pakiramdam. Kaya muli akong lumabas para bumili ng makakain. Ngayon ko lang na-realize na sobrang nakakatamad palang magluto kapag nag-iisa ka lang. Hi, are you a Filipina? Naudlot ako sa tangka kong paglabas ng unit ko nang may biglang nagsalita sa hindi kalayuan sa akin. Kaagad ako napalingon at tumambad sa mga mata kong isang babaeng halos kasing edad ko lang yata at nakangiting nakatingin sa akin. Ah, yes, Pinay ako. How about you? Nahiya akong sagot. Kaagad ko napansin ang malapad nitong pangiti at dali-daling lumapit sa akin. Sa wakas, nagkaroon din ako ng neighbor na Pinay din. Ako nga pala si Divina. Nakangiting sagot nito, sabay lahad ng kanyang kamay. Nagulat ako dahil mukha itong foreigner pero ang galing niyang magsalita ng Tagalog. Tiffany, nakangiti kong bigas at kaagad na nakipagkamay sa kanya. Bago ka lang ba dito? Ngayon lang kasi kita nakita Tanong nito. Mabuti na lang at matatas itong magtagalog kaya hindi ako mahirapang makipag-communicate sa kanya. Mukhang mabait naman si Divina kaya sure ako magkakasundo kami. Last week lang at ikaw palang kauna-unahan ko nakilala sa kababayan ko simula nang umapak ako sa bansang ito. Nakangiti kong sagot. Wish ko lang na maging kaibigan ko si Divina para naman may makakausap ako habang nandito ako sa US. Ang hirap kaya mag-isa sa bansang ito. Nakakabato sa sobrang bored. Ano kayang gagawin ni Dimitri ngayong pati pamilya ni Tiffany galit sa kanya? Magawa pa kaya niyang maayos ang problema nilang mag-asawa?
Dahil sa nangyari, tuluyan na kayang makapasok si Rico sa buhay ni Tiffany at ng pamilya Vito. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.